Yon. Alright mga idol, so tayo po yung nagbabalik ulit para magbigay ng isa na namang quickie tutorial sa pag-change oil ng ating mga Smash 115 sa Legendary. No, sa Legendary Smash natin. Bali sa pag-change oil, napakadali lang po niyan. Bali, quick video lang naman po ito. Madali lang po mag-change oil. Kailangan lang natin ng iilan tools, 3 ba o 2 o 4 para sa pag-change oil. Isang 14mm para sa ilalim, isang long nose or plies para mapihit natin yung kung saan ibinubuhos yung langis. Then isang ito pala yung mga tools ko. Isang 8mm para ma-access natin yung ating mga oil filter. Then isang 14mm. Okay? Kagaya po ng dati kong sinasabi, ang mas maganda po yung mga hanggat maaari, yung mga socket wrench para iwas bilog, iwas damage, no? Tsaka mas smooth po yung ating pagpihit. Okay? Then, long nose. Okay? Sa langis naman po, napili kong gamitin synthetic na Castrol. Bali dun po sa sniper natin na ginagamit natin ngayon, Castrol. Then, syempre, oil filter. Okay? Sisimulan po kagad natin to, mga idol. Yon, iha-highlight ko lang po itong ilalim ng makina natin. Although madumi siya. Baka po pwedeng wag na lang nating pansinin yung mga dumi. I-highlight lang po natin to kasi meron pong iilang users na nagkakaroon ng problema or nalilito kung saan po ang tamang pagdidrain or saan dapat yung bolt na niluluwagan. Mayroon po kasing dalawang bolt yan, isang ito tsaka isa pong dito. Ngayon, ang deal po dyan, ang dapat po nating luluwagan mga idol, no? Ito pong nasa ibabaan na ito, hindi po ito. Kasi po, ang totoong drainan po ng ating mga Smash 115 ay dito po sa ilalim. Parehas po silang 14mm. So, meron po talagang iilang nalilito. Okay, so, tandaan lang po natin, dito po tayo dapat nagde-drain. Wait. Dito po sa ilalim, hindi po dito sa bungad. Dito po. So, dito po tayo magluluwag mga lodi, no? Gamit po yung ating mga 14mm na pamihit. Yan. Yan. Okay. Actually, if flashing ko lang naman po ito, bali na i-change oil ko na siya nung pagkakuha pa lang namin. Gusto ko lang tanggalin lahat ng dumi. Ewan ko lang kung nasabi ko na to kanina, no? If-flashing ho natin, so mag-expect tayo ng malinis pa yung ating oil. Pero usually po, pag mag-change oil tayo mga lodi, mga nasa 800 po, 800 kilometers at least to 1,000. And then pag po mga semi-synthetic yon or mga mineral, pag naman po mga fully synthetic, pwede ho tayong umabot ng mahigit 1,500 or 2,000. In some cases po, pwede po tayong umabot ng 2,500. Depende din ho yun sa ating riding. Kung paano ho natin siya gamitin or kung paano na-i-stress yung ating makina. Mararamdaman naman po natin sa engine yan pag po ang engine natin medyo nag-sluggish na yung takbo. Ayan. Luluwagan lang and then eto na siya. Yo. Yan syempre idol yung mga ating mga thread hanggat mare. Linisin na rin po natin. So ibabalik ko na po yung cam na sa ibabaw. Once po na ma-drain na natin yung ating mga oil sa ating mga oil pan, mga idol, sa kabila po nito, nandoon po yung ating oil filter. So mangangailangan lang po tayo doon ng 8mm dahil meron po yung 3 tornilyo and then luluwagan na po natin yun para makuha natin yung ating oil filter. Then papalitan po natin siya ng bago, okay? Yun, mga idol, so ito po yung 3 8mm na aalisin natin. Okay? Gamit po yung ating 8mm na pamihit. Luluwagan po natin siya. Yan. 1, 2, okay, 3. Yan. Aalisin lang po natin yung mga bolts na yan. Oops, may tumulo. Nga po pala, bali, after po nating ma-drain to,
maganda po na i-side stand natin yung motor, tas iti-tilt natin siya para po masimot natin yung oil sa loob. May time po kasi na dati nag-change oil lang ako naka-center stand, hindi po pala natatanggal lahat nun. Dati pa po yun, dati pa. So, mga 3 years ago, 4 years ago. So, pag mag-change oil po tayo, mas maganda po na kung sisimutin natin, isa-side stand natin, and then ibabalik natin sa center, and then tilt lang natin hanggang sa siya po ay maubos na yung laman. Or gumamit po tayo ng compressor kung meron po. Kung wala, kahit po tilt lang. Yan. So, ito po yung filter ko na. Then, pagka magkakabit po tayo ng filter, ganito lang po siya. Wait lang, may plastic pa talaga. Yan. Then, punas-punasan. Pati po yung mga gilid para po makapag-sit ng maayos yung kanyang o-ring. Then sa pagkakabit po ng filter, kung ito po yung open or yung butas na side, dun po siya sa loob. Then sa labas naman po yung sarado, yung may harang. Yan po. Kailangan po pag kinabit natin yan, yung saradong side po nandito sa labas. Then punasan na rin po natin tong mga itong takip po, yung oil oil filter cover. Then balik po natin. Okay? Hangga't maaari po pantay. Sa pagbabalik po, magpasok lang tayo ng isang bolt dito, then isang bolt din dito. Same din po sa taas. Okay? Huwag muna po natin siyang hihigpitan. Maganda lang po yung maikabit lang muna natin yung kanyang lahat ng kanyang tornilyo. Then after po natin na maikabit yan, kahit po hand tight muna. Okay. Hand tight. Then dito hand tight din. Ganun din po sa kabila. Hand tight. Yan. Pag po humigpit na yung tatlo, tsaka po tayo gagamit ng tools para higpitan siya ng sabay-sabay or ng pantay-pantay. Wala po tayong mga torque wrench, no? Dito po, yan, higpitan lang po natin ng ganyan. And then, pag po nahigpitan na natin, no, bali, ano lang po yun, alalay lang kumbaga. Then, pag po may resistance na sila lahat, dito kunwari, mag-start po tayo ng mga 1/8. Then, sa isang side, 1/8 din po. Then, ganun din po sa isang side, 1/8. Then, ulitin lang po natin ng bagyang-bagya lang. Yun. Then, ganun din po. Ganun din. Okay. So, okay na po yun. Huwag po natin masyadong pakahigpitan kasi baka po bumilog or ma-lost thread. Naku, trabahong napakalupit po nun. Yan. So, doon na po tayo sa kabilat maglalagay na tayo ng oil. Yan. After po natin na mapalitan yung ating mga oil filter, mga idol, ibabalik na po natin yung ating drain plug sa ilalim, no? Make sure lang po na ibalik muna natin yung ating mga drain plug bago tayo maglagay ng langis kasi meron pong mga iilan na nakakalimot, lalo't newbies pa lang. Nagsasali na po kagad sila kahit open pa yung kanilang mga drain plug sa ilalim. So, sayang naman po, di ba? Tamang higpit lang po, no? Huwag masyado at baka bumilog ang ating mga tornilyo or ma-lost thread. Then, after po nyan, ito naman, gamit yung basahan tsaka yung long nose para po iwas gasgas hanggat maaari. Then, sa pagsasalin po ng langis, bawasan nyo na lang po yung inyong mga 1 liter kung 1 liter po ang nabili natin, na
Alright. Yan. Okay. Punasan na rin po natin tong ating mga dipstick tsaka yung thread niya para iwas dirt. Yun, after po natin na mahigpitan or malagyanan lang start lang po natin yung makina natin. Painitin natin at least mga 3 minutes or 2 minutes para lang po mag-circulate yung bagong engine, ay bagong oil sa may ating engine, no. Then okay na po siya. Mag-count na po ulit tayo kung 1,000 odo or 800 odo or 1,500. Yun. Alright, so natapos na natin yung pag-change oil, mga idol, na. Sana po marami tayong natutunan para dyan sa mga newbies natin. Kayang-kaya nyo po yan. Tiwala lang, tiwala lang. Madali lang po siya. So, umpisa lang mahirap, kaya nyo po yan. Maraming salamat po sa mga nanood, tsaka mga subscriber natin dyan. At yung mga hindi pa, sana po mag-subscribe na kayo. Please. Yun. Happy 5K subscriber po pala. Comment na lang po kayo pag may gusto kayong ipa-review or itanong. Sumasagot naman po tayo sa comment section. Tsaka po, yung mga magpapa-shoutout, comment na lang din po tayo. Thank you very much, mga idol. Goodbye.